Nako, 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 talaga naman, oo. Kung makikita ninyo itong videong ito ngayon, masasabi natin na gawain na pala nila noon pa. Itong pagkawala ng mga nakukursonadahan nila kasi ayon sa ating research, at pinasan din natin ang ating kaibigan si Macbeth. At nag-research ako dun sa mga iba pang mga biktima, no? Marami pala yung mga lumalayas. Kaya kayo kayong mga kababaihan dyan sa Palawan, kung meron kayong tampo sa inyong mga magulang, huwag kayong basta-basta lumalayas. Kasi kayo yung number 1 na target nitong mga serial rapist na mga ito, no? At ang gagawin pa nga nila, hindi na kayo bubuhayin, papatay na lang kayo. Kaya wag kayong kung nag-away man kayo, wag nyong isakripisyo ang inyong buhay. Once na lumabas kayo at madilim-dilim dyan, talagang iisa na lang ang mangyayari sa inyo. Ano po yung tinutukoy ko? Tingnan natin itong video ito kasi ito talagang related, super related. Parang kagaya din ng nangyari kay Jovelyn. Ang pinagkaiba nga lang, naging sensational. Naging nag-viral itong kay Jovelyn. Pero bukod kay Jovelyn, marami pa yung mga unsolved cases na mga ganito, no? So tingnan natin ito. Hindi na bago pala yung mga ganitong pangyayari. Ito, Radyo Bandera din. Talagang sabi nga natin kung magbalita sila, talagang akala mo concern pero dito kay Jovelyn, kitang-kita yung mga pagiging nila, yung projected, yung kanilang pagbabalita para yung tungo ng kanilang gustong maging storyline ay yung sa according na papabor sa kanila. Tingnan natin ito, no? Karagdagang mga balita. Kalansay ng isang babae na natagpuan sa Barangay San Pedro. Kalansay. Kalansay. Natagpuan sa Barangay San Pedro. Dadalhin sa PNP Crime Laboratory para suriin. Mula sa Mendoza PNP, Gerald Gales, Ibadera mo. Isa sa ilalim sa Crime Laboratory Examination ang kalansay ni Marjorie Ann Pactor. Ito'y upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima matapos na ito'y matagpuan sa masukal na lugar sa Purok. Kalansay tingnan nyo, pareho kay Jovelyn. Silangan Barangay San Pedro noong araw ng Sabado, April 22, 2017. 2017, April 22. Ayon kay Police Investigator P.O. Jolly. Tignan nyo, parehas na parehas. Kita nyo ilang weeks lang nawawala, ganyan na kagad yung bungo. Kaya talagang gawain nila ito Ang lib ng Mendoza PNP, hawak nila ang kalansay at sa araw ng bukas, ang schedule examination sa SOCO kasama ang mga magulang ng biktima. Bali yung skeletal remains. Ayan, kung makikita natin, iba yung investigator dito. Ako sa aking palagay, iba-iba yung mga characters nila. Pero sa aking palagay, iisa lang yan kung sino yung tumitikim niyan Iisa lang. Pinaka-master nila, pinaka-boss nila. Iba-iba yung humahawak Pero parehas na parehas yung angulo. Padala sa ating crime lab para ma-identify natin ang cause of death. Bali, sila na po magpapasis. Ganun din. Crime lab, ganyan. Tapos mga damit daw. Na-recover sa crime scene ang damit, chinelas, bag ng biktima na naglalaman ng pulbos. Tingnan nyo, crime scene? Bakit nakahiwalay yung bungo sa damit? Suklay, 2 cellphone pero walang battery at SIM card. Nakilala naman ang kalansay dahil kasamang naiwan sa bag ang pawn shop suki card o ID na. Okay, nakilala daw yung kalansay dahil katabi ng bag, cellphone, suki card. Ganun lang nila nakilala daw, hindi sa DNA. Ang pangalan ay Marjorie Ann Pactor, 22 anyos, residente ng Lacao Street, Barangay Maunlad, estudyante ng PSU. Ayon sa blotter ng Mendoza PNP, March 14, 2017, nawawala na si Marjorie. Ito, March 14. Si Jovelyn Galieno, August 5. March 14, noong nawawala. April 2, 2017 naman, nang dumulog sa PNP ang pamilya upang humingi na ng tulong at i-report ang pagkawala ng kanilang anak. Araw naman ng Sabado, April 22, 2017, nang matagpuan ang bungo o kalansay ng biktima.
March 14, tapos April 22. Sabihin na natin 1 month and 2 weeks, 6 weeks. Pinagkaiba, 6 weeks. Sige, tignan natin. Grabe to. Matapos na ito'y madiscovery ng isang construction worker. Habang sila ay naninirador ng ibon sa parting sa saan nakita yung kalansay, ay napansin niya yung skeletal remains nitong biktima. Skeletal remains na kaagad with just 6 weeks. Sinabi niya muna sa mga mga kapatid niya na kasama niya sa Then kinabukasan nung nakita nila yung mga barangay tanod malapit sa lugar na may recover na kalansay din ng motor. Doon nila sinabi. Samantala, patuloy ang investigasyon ng PNP para malaman Patuloy ng investigasyon. Ano kaya nangyari dito? kung ano ang pangyayari bago nawala at namatay Ayan o. Ganyan. Isang buwan ganyan o. ang nasabing biktima. Mula sa Mendoza, Ganyan ba yung bangkay? Ganyan? Tingnan nyo o. Halos wala na yung... tapos asan yung mga ibang buto? sa PNP, Gerald Gales para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News. Lalagay daw nila sa sako. Yang buto-buto Philippines. kalansay. Ngayon, tignan naman natin yung iba. Kalansay ng isang lalaking ilang linggo nang nawawala, natagpuan sa Bakawan. Natagpuan ng kalansay ng isang lalaki sa Bakawan, bahagi ng Purok Alpha, Barangay Apo Arawan. Palawan, pasado alas 11 ng umaga kanina. Pero tignan natin yung comments. May comment akong nakita dito eh. 2 to 3 weeks pa lang nawawala, kalansay na po agad. Kawawa naman po. Ayan. 1 year ago ito. Ano naman ito? Ano bang date nito? May 5, 2021. Ito naman, tignan natin. Itong isa, itong babae naman. Nawawala. Alfonso 13. Ito yung nawawala. Quezon. Panoorin niyo po ha. Ang pangalan ng pamangkin mo ay si Jasmine Pata. Opo. Ilang taon na ito si Jasmine? Po? Ilang taon na si Jasmine? 16 years old po yun siya. Nag-aaral pa ito? Nag-aaral po, grade 12 ata. Oh, okay, grade 12. Jasmine Pata. Sige. Nawawala ito ilang araw na? August 28 po ng madaling araw yun siya nawala. August 28. August. Oh. 28, 29, 30, 31. Ay, ang tagal na ngayon. Mahigit 1 linggo, 2 linggo na, di ba? So, kung makikita natin, pattern na pala nila noon pa, yung kung mapababae man yan o lalaki. Kung babae, asahan ninyo, ang gagawin dyan is gagahasain nila yan at papatayin. Tapos, hindi nila ipipresent yung totoong bangkay, ano? Bagamat ang bagkos ang gagawin nila ay magpo-front, maglalagay ng skeletal remains. Tapos, syempre, dito kasi kay Jovelyn, naging viral kasi, kaya yun yung pinagkaiba. Kaya medyo sumasablay sila ngayon sa kanilang estilo ngayon. Ngayon kasi nakikita natin, kasi pinag-uusapan ng buong bansa. Pero dati, talagang kung titignan natin itong mga previous na pangyayari, yung lalaki nga matanda na yun yung kanina pinakita natin. Matanda na yun umakyat daw ng puno, nahulog. Tapos ilang weeks nawawala, tapos buto kalansay na rin. So hindi natin alam, isang matanda, tapos nakakaakyat pa ng puno, tapos nahulog, tapos pagtingin na sa kanya, buto kalansay na. So, malaking katanungan, ano? Ako naman, sa aking palagay, ang tanong lang natin dyan is, ganito ba ang estilo ninyo? Kapag meron kayong gustong iligpit at hindi nyo ipipresent yung totoong bangkay para hindi ma-autopsy at malaman kung paano nyo pinatay. So, ganito ba yung estilo ninyo? Pag babae, gagahasain ninyo? Anong gagawin nyo? Ireregalo ninyo sa boss ninyo? Ganito ba? Tapos itago ninyo yung totoong remains. Tapos maglalagay kayo ng skeletal remains. Malas lang ninyo ngayon dahil hindi nyo na-anticipate na papasok ito dito sa Rafi at nang ito ay naging viral, ano? So titignan, kung makikita natin dyan sa video na napanood ninyo,
yung si Marjorie, 6 weeks, about 6 weeks ata yun, na nawawala, tapos nung nakita na, ganun din ang nangyari. Ang tanong, ano kaya ang nangyari? Ano kaya yung update? Wala tayong update dito eh. Walang update. Hindi natin alam kung ano nangyari. Ganun na lang ba? Parang X-Files na unsolved case? Kawawa naman yung mga pamilyang nabibiktima dito. Oh. So sana naman dito kung hindi natin mabigyan ng magandang hustisya itong nangyari kay Jovelyn, nangyari kay Marjorie, at itong nawawalang batang 16 years old nito, kung hindi nila sila mabibigyan ng hustisya, hindi matatapos yung isang Jovelyn na sasapitin pa. Nawa ay hindi masabit ng isa sa pamilya natin.